kung naririnig niyo yung peso cost averaging, ganito yung konsepto noon. Kunwari may 8,000 pesos ka. And then, gagawin mo siya every 3 months. Depende sa inyo ha, hindi ko po alam. Kayo po yung kailangan alamin nyo kung magkano yung perang kailangan nyo, perang kakayanan nyong i-invest at gaano katagal. So, kunwari may 8,000 pesos ka, tapos every 3 months, gusto mo 5 years ka mag-invest. Kung ito yung strategy mo, kung peso cost averaging, mahalaga po na alam mo yung capability to invest mo. So, ikaw po ang sasagot dyan. Dapat, alam mo din kung gaano mo kadalas gustong mag-invest. And also, gaano katagal. So, ito yung sagot dyan eh. Parang yan yun. Ang mahalaga is, dapat, kailangan diversified. Hindi pwedeng isang stock lang. Kasi kung isipin nyo na lang, may isang trabaho ka, tapos ikaw ay nawalan ng trabaho, wala ka ng income. So parang gano'n din sa stock market. Kung binuhos mo yung stock mo tapos lugi, it's pag kailangan mo, ibebenta mo siya ng lugi. Ngayon, this strategy is for patient investor lang. Hindi po ito para sa mga impatient. Hindi po ito. So kasi, wag mo itong gagamitin kung sakali man na gusto mong kumita 2 weeks from now, 1 month from now, hindi ito yung strategy para sa'yo. Hindi ito yung strategy para sa'yo kung gusto mong kumitang 6 months from now kasi hindi sure eh. Kasi kailangan itong ginagawa ng years. Mas maganda nga 10 years eh. Kaya maganda yung 10 years kasi yung good news and bad news ng stock within 10 years nangyayari daw. Pero not necessarily eksaktong 10 years. Means parang yung 'di ba yung financial crisis 2008 and then yung COVID nangyari siya 2020. So ang difference niyan 12 years. So ibig sabihin huwag kang umasa na laging 10 years kasi hindi naman perfect natin masasabi. So basta lang based on history talagang bumabagsak ang stock market. Kung kailan ulit siya babagsak, hindi ko po alam. Pero mangyayari ba? Posible po. Kasi based on history, bumabagsak po talaga siya. So dapat pag bumagsak yung stock market, maganda alam mo yung mga fundamentals. Kasi once malaman mo yung good fundamentals na stocks, yun yung bilhin mo. Kasi cheap mo siya mabibili, bagsak presyo eh. Tapos goal mo naman matagal bago mo ibenta. So kikita ka ng malaki. Mag-gather na kayo ng data. Para kung sakaling bumagsak ulit, hindi ka kakabahan kasi may data ka ng fundamentals. Yun yung bilhin yung stocks for long term, tas iwan nyo. Doon kayo bumili sa time na talagang bumagsak siya. Pero hindi natin kasi alam kung hanggang kailan siya babagsak. Ang kagandahan sa peso cost averaging, nakaka-capture mo yung good news and bad news o nakaka-capture mo yung mataas na presyo, nakaka-capture mo yung mababang presyo. Para ang goal mo, over the long term, potentially kikita ka. Yun po yung goal ng peso cost averaging.